So yung mga kaswabe, ini-invite ko kayong lahat dito sa aming munting pet shop sa Lotus Mall, 2nd floor, Nuevong Avenue, Tansan Luma, 1 Imus, Cavite. Good morning mga kaswabe. Welcome to Drink All with Super Marns. Andito tayo ngayon sa Imus, Cavite, sa Pet Planet Pet Shop. Ang makakasama natin ngayon mga kaswabe ay isa sa mga owner ng Pet Planet Pet Shop. Hindi ko na patatagalin mga kaswabe. Ang ating espesyal na bisita sa araw na ito ay si Sir Miko ng Pet Planet Pet Shop. Sir, thank you so much for having us dito sa iyong napakalaking pet shop. Thank you so much, sir. Good morning mga kaswabe. Ako po si Miko Sarinas ng Pet Planet Pet Shop. Tayo po ay napaunlakan ng interview, Drink All with Super Marns. Yan. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Sir Miko, thank you so much ulit for having us dito sa Pet Planet Pet Shop. Okay. Sir, may mga katanungan ako sa inyo at para sa ating mga kaswabe na nanonood. Sino po ang pinaka-founder ng Pet Planet Pet Shop? Utol ko si Raymond Sarinas. Bakit Pet Planet ang naging name ng inyong business? Hindi ko alam kung ano pa yung malalim na dahilan ni Kuya Oo. kung ba't Pet Planet Pero isa sa tingin kong dahilan niya kung bakit Pet Planet is napaka-catchy. Pag binasa mo, Pet Planet, okay, pet shop siya na in general variety kagad ang iisipin mo eh. Maraming produkto to, kompleto to, tama, diba? tama. Parang ganun. Sir Miko, kailan po na-establish ang Pet Planet Pet Shop? Hindi ko sure kung 98 or 99 eh. 1998 or 1999, ganun siya. Basta before 2000 to eh. So halos magtatlong dekada na, no? Matagal na, no? 2 dekada may. 2 dekada. Ilang taon na lang, magtatlo na rin, no? Grabe, tibay, no? Matagal talaga, na. Okay. So talagang kilalang-kilala ng Pet Planet dito sa Imus. Kung ikaw talagang tiga Imus, hindi mo man alam, malimutan mo man yung Pet Planet na pangalan, pero tatatak sa na meron pet shop dito sa Lotus. Oo, dito sa Imus, Cavite. No? Talagang kilalang-kilala na siya mga kaswabe. Halos 2 dekada na mahigit, magtatatlo na mga kaswabe. Ilang taon na lang, di ba? Opo. To 2024 ngayon, 4 years na lang, 3 dekada na sana. Ano po yung pinaka-mission, pinaka-goal ng Pet Planet Pet Shop para sa mga customers? Yung number 1 lang naman eh, yung makipagbigay assistance sa mga pet owners, sa mga necessity na kailangan ng mga alaga nila. Number 1, sa dog food, mga gamot, at iba pang mga produkto na kakailanganin nila para sa mga pets nila. Okay, so maganda mission yung ano nyo. Kasi ang pet talaga nagpapaligaya yan sa mga tao. So sir, ano-anong klase ng mga pet ang binibenta dito sa Pet Planet? Marami po eh. Lahat ng klase ng hayop na maaalagaan. Like for example, yan, common. Aso, pusa, ibon, hamster, rabbit, guinea pig, saka mga isda. Ito po ba ang naidudulot na kalagihan ng isang pet sa buhay natin, sa buhay ng isang tao? Siguro ako masasabi ko na talaga naman lubos ang kaligayahan na nagbibigay nito sa mga pet owner. Andun yung unconditional love eh. Oo, tama. Kung ano ipakita sa iyo ng hayop, alam mong totoo. Oo, tama sir. Yung naipaparamdam sa iyo ng aso, na emosyon niya, nararamdaman niya para sa iyo. Expect it na walang kapalit yun. Exactly. At yun yung talaga namang nagbibigay kaligayahan sa isang pet owner. Kung bakit tayo nag-aalaga ng hayop. Despite na hindi naman natin sila nakakausap talaga o hindi masyado naiintindihan. Pero nagkakaroon tayo ng magandang koneksyon sa kanila. No? Kaya masasabi kong lubos ang kaligayahan na nabibigay nito sa isang tao. Tama yan, sir, Sir Miko. At saka, sir, yung aso or kahit pusa or kahit ano man na pet, ano sila mayaman o mahirap,
iisa lang yung loyal sila, di ba? Totoo. Mayaman ka mahirap, wala silang pakialam. Hindi nila titignan kung anong estado mo sa buhay. Oo, Wala silang pakialam. tama. Ano po ang mga products and services na pinoprovide ng Pet Planet? Kompleto naman kami dito. From dog food, cat food, vitamins, dog treats, shampoo, soap, cages, accessories, at marami pang iba. Hanggang sa mga kailangan sa isda, aquarium, ornamental fishes, mga pang-display, mga motor para sa aquarium, yun, napaka-broad. Basta anything about pets, product sa kanila, sa mga hayop, yan. Kasi nga, nasa pangalan mga kaswabe. Pet Planet nga So, para ka nasa planeta ng mga hayop. Tama. So, okay. Ano po ang pinaka-popular products dito sa Pet Planet? Yung pinaka-popular, masasabi nating bestseller, parang ganon. Siguro sa category ng dog food, ang pangmasa is Top Breed, no? Yung Top talaga Breed. nangungunang brand ng dog food sa pangmasa. Then sa mid-range na presyo is yan, mga Vitality, Holistic, Aussie. Yan, meron tayo ng mga yan, yung mga sikat na common sa market. Then yung mas higher tier ng presyo na quality is meron tayong Royal Canin at ito mga breed care products. Yan. Okay. Talagang mga top quality mga top produkto quality. yan. Yan. Lalo na itong breed care na to, all variants kompleto sila. Okay. So sir, kahit mga top quality sila, very affordable dito sa Pet Planet, no? Of course, opo. Ang presyo po natin is abot kaya po. Abot kaya. Opo, hindi po mahal. Kumbaga, andun no tayo sa ayos na presyo po. Okay. So ayun mga kaswabe, kung kayo may mga pet at dito lang kayo sa Imus, Cavite, pumunta kayo dito sa Pet Planet. Paano nyo naiingatan ang quality at safety ng inyong mga produktong binibenta? Kami number one, meron kami dito pest control. Kasi pag ikaw ay nagpe-pet shop, hindi mo maiwasan yung mga peste. Mga alagang mabait. Number one, yung mga shoutout sa mga mababait, sa mga taga dyan. Shoutout dyan sa mga marami na kayong nabuta sa amin Saka sa mga ipis. Yan, talaga naman. Kaya kung hindi ka kasi magkakaroon ng number one yung mga pest control na yan, kahit monthly, talagang ang hirap, talagang madadamage yung mga produkto. Masasayang, gano'n. Monthly din kami dito nagdi-disarrange ng mga product para mas mailagay siya sa posisyon na mas komportable yung produkto, mas ma-maintain yung kondisyon na maganda. Ano ang mga benefits sa mga loyal customers ng Pet Planet? Ano yung mga nakukuha ng rito? Alam to ng mga suki namin. Sila mag-aano nito, magpapatotoo. Napaka-bait namin magbigay ng price at freebies. Talaga, lalo na yung mga ilang taon na at may dekada na nga kaming customer na talaga ng mga patuloy na tumatangkilik ko dito sa aming pet shop po. Talaga ng mga ganun din kami magsukli sa kanila, hindi lang naman kami puro kabig, nagtatanong kami ng utang na loob sa kanila by giving discounts, special discounts actually na at pagbibigay ng mga freebies. Nag-offer din po ba kayo ng mga promo and packages? Depende siya sa sa mga brand. Opo. For example, si Breed Care, mga time siya na pag naka-worth, for example, 2,000 pesos ka sa produkto nila, meron silang libreng dog bowls or mga eco bag. I-deliver din po ba kayo ng mga foods and accessories for pets? Lahat naman po, kaso via Lalamove lang po. Paano kayo stay updated sa mga latest trends sa pet shop industry? Number one, online. Nag-observe lang din naman kami sa online kung ano yung mga bagong lumalabas na trend sa kanila, ano nagka-trending sa mga social media, sa TikTok, or anywhere else sa internet.
Then, we cope up, no? So, let's say, uso na pala yung ganitong dog bowl. Oo. So, yun, gagawin din namin yun. Cope up kami sa market. Yan. So, yun, we make sure na everything ng mga produkto namin nasa uso. Sumasali din po ba kayo sa mga pet trade show? Ganyan? This year, wala pa kaming anuang event Pero mga recent years, napaka-active namin. Yan, sa mga dog shows, sa mga, let's say, ang tawag dito, sa mga pa-seminar, sa mga dog food. Depende kung sino yung magiging partner namin, gano'n, no? Ano ang pinaka-challenging aspect sa pagpapatagbo ng isang pet shop business? Isa sa mga challenging sa pagpe-pet shop is ma-maintain mong buhay. Number one yung mga hayop As much as possible, wala namamatay sa kanila dapat. Lalo na sa mga isda. Hindi namin nawawa 100% na wala namamatay. Siguro, wala naman siguro pet shop na wala namamatay kahit isang isda dyan Yun ang isang nakikita kong number one na challenging. Na ma-maintain mong buhay lahat. Saka wag kang mapepeste na sakit. Kasi ang hirap, machambahan ka ng isang virus dyan o kung ano man. Talaga patay silang lahat. Yun, number one yan. Saka pagbantay sa mga expiration date. Tama. Siguro lahat naman ng mga business na ang produkto merong may expiration date. Masakit kapag inabutan ka. Hindi mo napansin, no? Lugi na. Opo, ganun. So, yun, we make sure na lahat yan bago at lahat nasa tamang quality lagi ang mga produkto namin. Maliban dun sa challenging aspect, ito naman, ano ang mabigat na responsibilities ng isang pet shop owner? Siguro yung isa kong mabigat na responsibility ako kasi pag may tinanong yung customer at suddenly na out of stock or hindi pa nadating yung deliver, yun. I feel obligated na dapat kompleto ka lagi sa mga produkto mo, sa mga variant na produkto mo to make sure na pag pumunta rito yung customer, hindi masasayang ba yung punta nila. Kasi syempre, may customer na, hindi naman lahat yan taga rito. May mga dumadayo, nasa malayong lugar, no? So, I want to make sure na pag nagpunta sila dito sa shop, satisfied sila at sulit ang pagpunta nila dito sa shop. Ano po ang maipapayo niyo sa mga gusto ring magtayo ng pet shop? Ako share ko lang na kung gusto nyo pasukin tong ganitong business. No? Number one is aralin nyo muna, no? Kung paano ba mag-manage ng ganitong business. No? Hindi porket nakita mo na maganda ang kita or mukhang maganda yung kita sa ganitong negosyo, pasok ka na kagad at mag-invest ka na kagad. No? Kailangan siguraduhin mo muna, pag-aralan mo muna kung paano ba yung dog food, cat food na yan, paano yung storage niyan, yung mga gamot, paano ba yan di ba, ino-organize, at yung iba pang produkto sa shampoo, sabon, ang napakarami palang variant niyan. Kumbaga, ano ba to? Ano ba pagkakaiba niyan? So, yung mga ganung bagay. So, kahit anong business naman siguro kailangan dapat yan pag-aralan mo muna, no? At hindi porket nga maganda ang kita, basta ka na lang mag-i-invest. So, make sure na sa kahit anong business man yan na gusto mong pasukin, i-review mo muna, no? Kasi kaya naman yan lumalakas, hindi naman dahil sa pet shop kasi yan, kaya malakas, or let's say liquor shop kasi yan, kaya malakas. Hindi, ang talagang sekreto dyan kasi kaya gumaganda ang negosyo is how you manage it. Tama. At kung gaano mo kamahal yung ginagawa mo, masaya ka din, number one, no? Masaya magnegosyo, lalo na pag mahal mo yung ginagawa mo. Talagang may lalabas mo yung best outcome ng ginagawa mo kapag mahal mo siya. Siyempre, pag mahal mo yung ginagawa mo, masaya ka at magtatagal ka. Kahit saan
Kalarangan, industry naman. Sir Miko, ito sir, para mas malaman ng ating mga kaswabe na nanonood ngayon, ano po ang exact address, contact numbers, social media accounts ng Pet Planet Pet Shop? Located kami dito sa second floor, Lotus Mall, Nueno Avenue, Tansang Luma 1, Imus, Cavite. At meron nga pala kaming social media, ang pangalan is Pet Planet Pet Shop. Yan, message lang po kayo doon anytime. At from 10 a.m. to 8 p.m. nga pala yung aming operating hours dito sa mall. Yan. So, pag nag-message kayo ng ganung oras, yon, nakaka-reply naman kami kagad. At ang contact number is 0925-880-1680. Text lang din po kayo doon. So ayun mga kaswabe, nalaman na natin ang mga detalye at kung meron pa kayong gustong malaman sa Pet Planet, message yun lang sila, tawagan nyo sila, or mas maganda kung pumunta kayo dito sa mismong physical store nila. Dito lang yan sa may Imus, Cavite, sa may Lotus Mall. Yun mga kaswabe. So Sir Miko, dahil nandito tayo sa Drink All with Supermarns, alam mo nang kasunod yan, sir. I-review natin ngayon ay isang wine. Yun ay ang Yellowtail Chardonnay. Yan ang i-review natin. Oo nga eh. Ang Chardonnay. So sir, ito ay isang Australian wine. Yellowtail is a family-owned winery in the small country town of Yenda, Australia. To this day, this is where Yellowtail wine is made by the 6th generation of Casella family. In 1957, founders Filippo and Maria Casella migrated from Sicily and arrived on Australia's shores. They began making wine with the family's wine-making philosophy at its heart, to bring family and friends together at any occasion. It is about making consistently great wines that over-delivered on taste and quality. Wines that are accessible and appealing to people all over the world. By the 2020s, Yellowtail became available in over 60 countries and launched a wide range of varietals. Since launch, Yellowtail has won more than 550 wines awards and continue to be recognized as the #1 most loved wine brand in the world for the 6th year in a row. A proud achievement for all of us and a great testimony to the quality and taste of Yellowtail. Today, John Casella continues to run a family business using the same principle of creating great taste wines for all to enjoy. By combining passion and understanding of the Italian heritage with a relaxed and modern Australian attitude, Casella continues to create wines that have wide appeal and will be enjoyed for generations to come. Sa mga kaswabe, magsishare lang ako ng mga iba't ibang Yellowtail wines. The Yellowtail iconic reds are Pinot Noir, Merlot, Jammy Red, Malbec, Shiraz, Cabernet Sauvignon, Cabernet Merlot, Big Bold Red, Sangria. The Yellowtail iconic whites are Moscato, Pinot Grigio, Sauvignon Blanc, Semillon Sauvignon Blanc, Chardonnay, Battery Chardonnay. The Yellowtail Refreshing Rosé is Rosé. The Yellowtail Joyful Bubbles are Bubbles, Bubbles Rosé,
The yellowtail popping Prosecco are Prosecco Rosé. The yellowtail pure whites are pure white sparkling, pure white Sauvignon Blanc, pure white Chardonnay, pure white Pinot Noir, pure white Shiraz. The yellowtail sparkling cocktails are sparkling cocktails Bellini, sparkling cocktails Mimosa. Kaya, Sir Miko, di na natin patatagalin to. Buksan na natin. Game na yan. So, sir, please do the honor sa pag-open ng ating Yellowtail Chardonnay. Salamat, Supermarns, at atin na buksan ng Yellowtail Chardonnay. Yun, tumutunog. Talagang bagong-bago. Nabuksan nyo na, kaya ano pa hintayin natin? Tikman na natin. So, serve ko na, sir, ha? Uunahin kita, sir. Uunahin kita sa salamat po. Serve. Wow! Ganda ng kulay. Si-serve ko naman sa akin. Yun. So, ang una nating gagawin, sir, ay aamuin natin kung ano talaga yung amoy niya. Amuin natin. May pagka-melon, na may pagka-peachy, na... Parang may vanilla, no? Oh, May yung vanilla na ho yun, sir. Opo. Ganun eh. Tapos, sarap po eh. Light lang yung pagka-spice niya. Yes po. Hindi ganong maanghang, no? Hindi siya maanghang ako. So, Sir Miko, ano pa inantay natin? Tikman na natin to. Tikman na. Ayos. Cheers! Cheers! Wow. Rich and vibrant. Napaka-flavorful ng lasa, no? So, kung ano yung naamoy ko, yun din yung talagang lumasa, melon peach, no? Na ma-vanilla din. Ma-vanilla. At yung spice niya, napaka-ano lang. Hindi gaano, light lang, no? Tamang-tama to sa mga beginners. Beginners. Opo. Pero tingin ko maganda to sa mga pagkain sa mga seafoods. Oo. Tsaka partner siya. Sa mga seafoods, sa mga salads, basically sa mga meals that require a touch of elegance. Yung mga pasosyalan. Parang pwede nga siya sa mga pan-steak eh. Diba? Mga steak. Maano ka ng steak. Yan. Diba? Sabay shot ng konti. Shot, tama. So, shot pa natin ulit. Oo nga, nakakabitin eh. Suwabing-suwabe. Grabe. By the way, mga kaswabe, Sir Miko, ang alcohol by volume niya is 13%. Medyo malakas din, no? Nasa mid, rin siya. Malakas din siya, no? mid-level. Mid-level. Tapos, 750 ml. Yung dami niya. Yung dami niya. Ang laki ng bote. So, saktong-sakto talaga. For family. Ayos. Kung may date kayo, ganyan. Mapainom ka lang ng konti, ayos na. Tsaka dito, sir, bagay sa pet shop. Kasi, nga po eh. Hindi ka po pwedeng mag-hard dito. Oo nga eh. Kailangan swabe ka lang lagi. Tama, swabe Siyempre. lang. Swabe lang. So, sir, tutuloy ko mga katanungan sa inyo. Okay po. Ilang taon po kayong natutong uminom ng alak? At anong alak ang una niyong natikman? Ako, first year high school ako noon eh. So, 12, 13 years old. Bata-bata. Oo, ganun. Tapos, ang una kong nainom, Emperador na puro. Emperador na puro. Wala pang Emperador na puro yun. Talaga. Tapos, dito kami pumesto sa taas ng Lotus. Dito mismo, sa mall. Dito rin yun. Yung time na yun, pabukas pa lang ata yung 7 Wonders of the World nun. Dati sa taas. Sa taas. So, may patay na area doon, na spasyo. Doon kami pumupwesto. Mga klase. Mga klase ko. Okay. Yung time na pa-timing ako sa mga
kaklasing maraming good boy. Good boy. Kaya yun, siyempre, nadala na ng kantsaw. Ayun, napatikim. At the rest is history. Oo, tama. So sir, ano yung naging reaction mo noong first time mo makainom ng alak? Napakunot din, tulad ng ibang mga first-timers, napakunot din ng muka. Which is kasi normal. Grabe kasi yung emperador, napakatapang nun. 40%. Lalo sa ganung edad original namin, yun, teenager pa lang, no? So, nung pagtikim namin, syempre, pinapakita ko sa mga classmate ko na, astig ka. Kaya ko to. Suwabe mo. Suwabe. Love ko. Wow. Ang lupit nito. Parang banay. Ang lupit ng lasa nito. Parang ganun yung hagod eh. Okay. Kung gusto mong pumiyok-piyok, umubo, pinipigilan mo. Ganun naman talaga. Para pakita napaka-memorable, nakakatuwa na lang kung babalikan niyo. Ganun naman talaga. So sir, sino ang naka-impluwensya sa'yo para uminom ng alak maliban dun sa mga kaklase? Maliban sa mga klase, mga kapitbahay ko siguro. Yung naka-influensya? Siyempre kasi yung mga kababata ko rin kasi sa lugar namin. Yun, kumbaga halos sabay-sabay naman kami natutong uminom ng mga kapitbahay ko, mga kababata ko especially. So yun, isa sa mga naka-influensya sa akin sa pag-inom. At saka pag mga ganong edad, curiosity. Curious ka talaga. So, talagang... yung curiosity level nun. Talagang lahat gusto mo matikman. Siyempre. So sir, ito masaya po ba kayong natuto kayo uminom ng alak? Oo naman. Hindi ko naman pinagsisihan. Kumbaga, syempre, nasa moderate na paggamit pa, pag-inom pa rin. Pag-inom mo. Pag napasobra ka naman, syempre sa ganyan. Tsaka bata ka pa nun. High school pa lang. Okay. So sir, ito tanong ko, hindi lang sa bata ka pa, itong medyo may edad ka na nasa hustong edad ka na, ano po ang naidudulot na kaligayahan ng alak sa buhay nyo? Number one yung niya, na-enhance niya yung kwentuhan. Lalo na pag ang kakwentuhan mo komportable ka, talagang detail by kung ano man ang topic nyo, dahil sa alak, nadi-detail by detail nyo pa lalo yung usapan. Napatong-patong. Mas naiintindihan nyo pa. Kung ang pag-uusapan natin tungkol dito sa baso na to, kaya natin niya patagalin ng ilang oras ang yan lang ang pinag-uusapan natin. Natutugma-tugma. Natahi-tahi. Napaka-detalyado na magiging pag-uusap talaga. Once na merong tamang duration lang, syempre. Kumbaga, pag naman sumobra ka, wala na. Ang pag-uusapan nyo na kasi, alien, religion, hanggang mag-away na. Kailangan i-maintain nyo lang drink moderately, kamo nila. Diba? Maintain nyo lang yung tama. Huwag naman yung mamadaliin nyo. Dapat swabe lang. Kailangan swabe palagi. So sir, nabanggit nyo na maraming ganun, pag-inom, ganyan. Parang sa aking pag-aanalisa, talagang masaya kayo sa experience nyo. So sir, ito, ang pag-inom ba ng alak ay masasabi mo bisyo or pampalipas oras lamang? Personally for me, pampalipas oras lang. Siyempre, iba-iba naman ang tolerance ng tao. Sa bagay. So, may mga tao talaga na sadly, nalululong nagiging bisyo na sa kanila tong alak So, maraming personal na rason nila. Tama. So, yun lang naman, no? So, maaari wag naman siyang gawing bisyo. Sir Miko, ano ang tatlong klase ng alak ang paborito mong inumin? Ako, personally, top 3 ko muna. Brandy. Ang madalas is Alfonso Light. Light, okay. Talagang pangmasang brandy ang Alfonso Light. Saka swabe naman din talaga. At affordable din kasi yun. At sunod, Tequila. Yep. Tequila, depende nga lang siya sa lugar at panahon. So, anong mas brand ito? na-enjoy mo kasi yung ng tequila lalo pag nasa malamig kang panahon Doon mo siya talaga mas na-enjoy yung ng tequila. At ang pinaka top 1 ko is beer. Beer pa rin. Regardless kung anong beer actually. Okay. Kasi ako, doon ko na may maintain yung tamang pagkwas sa wabe level lang tama. Ewan ko ba basta sa beer,
Doon hindi ako hindi lumilimit ba sa tamang nagkukwentuhan lang kayo na masaya, ganun. So sir, tatagay ulit tayo ha. I-serve ulit kita ha. Salamat po. Ng ating Chardonnay Yellowtail. Chardonnay. Okay. Suwabe siya, no? Hindi ganong matapang. Sir, cheers! Cheers po. Ano talaga siya, no? Yung grabe. Fresh peach and melon flavors andun talaga, no? Solid na solid po yun. Solid talaga siya. Mixture ng tsaka creamy, no? Opo. Creamy siya. Talagang yung vanilla na lasa niya parang aftertaste ganun na siya parang doon sa dulo na nagpapabigay pa ng gana sa pero mas masarap pag may mga seafoods ka. Oo nga po sayang wala tayong pulutan kasi sa tayo nag-review lang tayo. Mag-ano na lang tayo mga pagkain ng pet na lang. Okay. Anyway, sir, tutuloy ko katanungan ko sa inyo. Ano ang ultimate dream brand o klase ng alak ang gustong-gusto mong matikman? Ako dati may nakita ko sa liquor shop Ang ng pangalan niya, Remy Martin, na may Louis XIII. Louis XIII? Ang mahal yan sila. Mahal ba yun? Mahal yan. Mahal yan. Kaya pala ang ganda ng pwesto niya ron sa halos yan, shelf, mga 300,000 siguro. 300,000. Ganun sa pangarap na halang ata yun. Kaya nagustuhan niyo siya. Kaya pala yun ang dream brand niyo. Ang ganda ng patungan niya. Opo, ganun yun. Ganun yun, sir. So, Louis XIII ang gusto niyo. Okay. So, sir, balik tayo sa pet shop kasi pet yung business niyo. Eto, sir, kung ikaw ay isang pet, anong klaseng pet ka? Ibon. Ibon? Kahit anong ibon. Bakit ibon ang gusto mo? Kasi gusto kong maranasan or maramdaman yung freedom na lumilipad ba. Kasi pag ako tumitingin ako sa mga ibon, parang yun yung lagi nasa isip ko Ano kayong freedom ng ano kaya pakiramdam ng may freedom ka na nakakalipad ka sa air? Tama. Na ang dali mo makita lahat. 'Di ba? So, yun. Namomonitor mo kasi nasa taas ka, no? Nasa nasa Erica at halos lahat ng lugar doon sa area mo, nakikita mo, no? Yun nga. Yun yung rason kung bakit siya, kasi maganda nga naman talaga pag nakikita mo nangyayari. Baga, kung nakikita mo nangyayari, papaghandaan mo. Totoo po. Diba? Kasi, para bang kunyari, stress ako ngayon. Tapos, makalipad nga muna, diba? Tapos pag nasa Erica, parang siguro parang mawawala siguro yung stress na nararamdaman mo. Kasi nakikita mo na, may mas mabigat pang problema to sa akin. Parang ganon. Sa kabila, para mas malala pa. Para bang nakakatanggal siya ng negative energy sa katawan mo, 'di ba? Pag lumilipad ka. So, ibon ang gusto. Pero specific lang natin, sir. Kahit isang ibon lang, kung sakasakali. Kung ano kaya? Siguro agila na din. Agila. Kasi ang cool tignan ng agila pag lumilipad saka nga iconic tama. Agila is agila. Ayun naman talaga ang pinaka bilang pambansang ibon, diba? Ng Pilipinas. Ng Pilipinas, agila. Okay. So thank you for that answer, Sir Miko. So sir, maliban sa hilig niyo sa pet, ano ang iyong hobbies and interest? Number one hobby ko, mag-ride. Mag-rides? Opo, sa ngayon. Nang ano sir, motor to or four wheels? Motor. Okay. Meron akong scooter yan. Okay. Tapos ngayon, nauuso sa amin yung magmo-motocamp. Motocamp. So ngayon, recently lang nagmo-motocamp kami. Yan yung libangan namin ngayon, stress reliever ba. So sir, dahil nabanggit yung kami, maari mo bang i-shoutout yung mga anong grupo kayo? Oo naman. Shoutout nga pala sa ADB 160, Caviteño. Hello sa inyo mga kap. So yun mga kaswabe. Sila mga nakakasama ko sa sa pagra-rides. Okay. So yun ang hobbies. Sa interest naman, ang
Cooking. Cooking. Oh, ngayon kasi maano kung magluto ngayon eh. Okay. Ma-research ako magluto ngayon. Oh, yan ang nakalahilig ako ngayon. Kasi mag-isa lang din naman ako nakatira kasi sa bahay ngayon. Okay. So, yun. Gumagawa ako ng sarili kong menu para sa diet ko, sa gusto ko. Okay. Yun. Sabi nila, sir, yung cooking pang lalaki lang daw yan. Hindi. Kasi pag naging pambabae, ang tawag rin ay cook-queen. So, cooking, pang lalaki lang pala daw yan. Nadali mo biro sir, lang yun, nadali mo. Biro lang yun, mga kaswabe. Naisingit lang natin. Okay. So, sir, kung ikaw ay isang alak, okay, anong klase ka at gaano kalakas ang iyong alcohol by volume? Siguro brandy. Brandy. Isa Okay. kong klaseng brandy. Gaano ka kalakas? Yung tipong mga around 20 to 25% lang siguro na Okay. So, light lang. alcohol volume. Light ka lang. Kasi gusto ko balanse lang eh. Balance. Kasi tulad, pag nasa ganung alcohol volume lang kasi, babalanse, na-maintain mo yung tama. Diba? At na-maintain mo yung magandang environment ng kwentuhan. Nai-stay ka na swabe lang. Kumbaga, pag chat mo, mga 5 to 10 minutes ulit, diba? Saka ka ulit titikim. Titikim. Diba? Okay. Ganun lang, swabing level lang. Okay. So, ayun mga kaswabe, thank you so much, sir. Kasagot nyo. Sir, kung gagawa ng isang commercial ads, sino ang gusto mong maging endorser ng Pet Planet? Napakaraming umaano sa isip ko eh. Pero isa lang, sir. Isa lang. Yung siya yung magiging mukha ng Pet Planet. Siguro, kung babase ko sa panahon ngayon, si Kong. Si Kong TV. Kong, Siya ang endorser. Kung magiging endorser, kung pipili man ako ng gusto kong endorser, yun, si Kong. Kasi Team Payaman. Team Payaman. Payaman. Sa nakikita ko in-endorse niya, napaka-effective niya regardless kung anong produkto eh. Okay. Ang galing ng, yung charisma niya. Diba? Yun yung tingin ko get on dun sa marketing. So, baka naman. Kaya na naman yun. Shout out lang siguro naman si Kong TV. Baka naman, hindi natin alam. Idol. Diba? Okay. So, sir, thank you so much sa sagot na yun. Sir, magbigay ka ng rate from 1 to 10 kung gaano kahalaga sa buhay ng isang tao ang magkaroon ng isang pet. Kahit anong pet. Ito kasi depende to sa tao. Meron talagang taong ayaw, not into pets eh. May mga ganun talaga eh. Kumbaga, kung on perspective ko rin, malipit sa hayop, masabi ko napaka-importante. No? Kasi, from 1 to 10? 10, of course. Okay. Ba't ba nga ba inisip? 10, syempre. 10, syempre. Yun ang talagang automatic na sagot ko dyan. Kasi, not just by own experience, no? Dahil bilang decades na kami sa ganitong business, marami na akong reviews or mga kwento na narinig sa mga customer at lalo sa mga suki namin na nag-share ng kanilang experience bilang pet owner. At base sa experience nilang lahat, talaga namang buti na lang nalikha ng Diyos ang mga hayop. Talagang buti na lang. Kasi talagang naging part of the family automatic eh. Kumbaga, kaaway mo man yung nanay mo, tatay mo, kapatid mo, kaibigan mo, di ba? Meron kang pet na pwede mong kausapin o pagbuntuan mo ng emosyon mo kahit di ka naiintindihan yan. Di ba? As long na nandyan siya sa tabi mo, nakikinig man. Di ba? Ang importante, nandyan siya sa'yo at
nararamdaman mo na nagbibigay din siya sa'yo ng emosyon at nag-sinishare niya rin yung pagmamahal niya sa'yo sa kung anong way niya alam, di ba? Yun lang sapat na. Kumbaga regardless kung ano man ang ginagawa. So, 10 tayo doon. 10 talaga, 10 automatic, tayo. Sir. Okay, dahil umiinom tayo, no? Umiinom ka, umiinom ako. Magbigay ka ng rate from 1 to 10 kung gaano kahalaga sa buhay mo ang alak. Masasabi kong 9.5. 9.5? Tumawad pa. Oo nga eh. Yun, 9.5. Okay. Ganun siyang ka-importante sa akin. So, ganun ko siyang binibigyang halaga. Oo, okay. So, dahil sir, medyo mataas yung rate sa mo. Sa side, sir, na mabuting impluensya. Hindi mapapasa. Opo. Kasi pag inom naman, nasa tao naman yan. Kung inom ka pakalasing or ginagamit mo siya para kailangan ng alak sa katawan. Para may mga bakterya tayo or ano man dyan na mamamatay. Kasi kailangan. May health benefits. May health benefits siya. Basta in moderation. Ano lang, moderate lang. So 0.5 na lang tayo, no? Opo. 9.5 ang rating 9.5 na. So 0.5 na lang, 0.5 na lang, nandun na. Opo. Malapit na. Huwag naman natin perfect kayo, baka sabihin naman masyadong bias. Oo. Halata. Na umiinom talaga. 9.5. Dahil medyo mataas yung rate mo, sir, parang malapit-lapit talaga sa perfect eh. Kapalit, 100 million. Pero, hindi ka na iinom habang buhay. Papayag ka? Oo naman. Oo naman. Alin doon, sir? Oo na? Oo naman na 100 million pagpapalit ko talaga. Tatanggapin? Ano? Tatanggapin ko talaga. Tatanggapin mo. Hindi ka na iinom habang buhay. Although, 9.5 man ako kanina, no, ganun ka-importante sa akin. Tapos biglang kabig ako eh. No? Oo nga eh. Ang pang-hostage sir yung tanong mo eh. Oo nga eh, kasi 100 million yan. Yun yung presyong masasabi ko, the price is right para kalimutan ko uminom ng alak. So sir, may mga sumasagot na yan sagot mo, tatanggapin mo. May mga sumasagot naman na ayaw kasi gusto nilang uminom pa rin. So lahat naman ng sagot ay nirespeto. Well, masabi ko na lang naman din personally yung sagot ko. In reality, hindi lang naman alak ang magpapasaya sa'yo kasi. Napakaraming bagay. Maraming mabibili ng pera na magbibigay sa'yo ng saya. Yun lang. So yun. In reality lang. Real talk lang. Real talk lang. So kasi yung 100 million, pwede mo kasi yung makuha. Pwedeng hindi mo makuha, pwede rin yung malampasan. Nakadepende na lang yan sa'yo. Kung paano ka magtrabaho. Numiskarte. So sa'yo, sir, tatanggapin mo. Tatanggapin. Huling tanong, anong wine and liquor shop ang mai-recommend mo sa iyong friends, sa iyong mga followers, at sa mga customers ng Pet Planet Pet Shop? Ay, syempre. Drink All Wine and Liquor Shop. Mga kaswabe, dun lang kayo. Kompleto dun. Very well recommended, mga kaswabe. Thank you so much, Sir Miko, ng Pet Planet for recommending Drink All Wine and Liquor Shop. So, sir, ngayon, ibibigay ko sa iyo pagkakataon para imbitahan ang ating mga kaswabe na pumunta at bumisita dito sa Planet Pet Shop. So, yung mga kaswabe, ini-invite ko kayong lahat dito sa aming munting pet shop sa Lotus Mall, 2nd floor, Nuevong Avenue, Tansan Luma, 1 Imus, Cavite. Yan, kompleto kami dito, guys. Lahat ng pet needs ang kailangan nyo, from dog food to vitamins, cage, treats, and everything. Nandito ho. Silip lang ho kayo rito at meron ho kaming Facebook page. Pwede ho kayo mag-message doon, magtanong. From 10 a.m. to 8 p.m. po ang aming operating hours dito sa mall. At may contact number din po namin, 0925-880-1680. Yan, salamat po mga kaswabe. Ngayon naman mga kaswabe, inimbitahan ko kayo na pumunta at bumisita sa aming wine and liquor shop, Drink All Wine and Liquor Shop, located at Unit 12, Millennium Commercial Center, Palico 3, Imus, Cavite. Okay mga kaswabe, maraming salamat if ever man na nakaabot kayo sa dulo ng video na to. Taos puso po kami nagpapasalamat ni Sir Marns sa inyong panonood dito sa aming munting vlog.